Bihira ang mga pasyenteng may kanser na namamatay dahil mismo sa kanser. Karamihan sa mga namamatay sa ospital ngayon ay dahil sa ibang komplikasyon, hindi lang nila ito inilalabas sa publiko. Kaya napakahalaga ng maagang pagpapakonsulta o early detection. Ang pinakakaraniwang musika sintomas kapag maagang natukoy ay mas madaling pamahalaan. Halimbawa sa kanser, kung maliit ang bukol, mas madali itong operahan. Kahit bigyan ng gamot, madali itong makapasok sa kanser at medyo epektibo ang paggamot. Ngunit kapag lumaki na ang bukol, nahihirapan ng pumasok ang mga gamot sa gitna nito. Sa labas lang ito gumagana. At sa gitna ng bukol, hindi lang kanser ang nandoon, kundi magkahalong pamamaga, necrosis, at iba pa, kaya maraming selula ang nagiging lumalaban sa gamot. Mas epektibo ang gamot o ibang immunotherapy kung maliit pa ang kanser, kaya napakahalaga ng maagang pagtuklas. Kadalasan, walang sintomas sa stage 1. Sa stage 2 at 3, mayroon ng mga sintomas. Nanghihina at napapagod. Ito ay dahil ang mga lymph node na konektado sa mga daluyan ng dugo ay nababarahan kaya't naaapektuhan ang sirkulasyon. Kaya kahit kumain, hindi maayos ang absorption at panunaw at hindi rin maayos ang pag-iimbak sa atay. Kaya ang pinakakaraniwang sintomas ay simpleng pagkapagod. Kapag nakakaramdam ng pagod ang mga taong lampas 40 anyos ay dapat laging isipin ang posibilidad ng cancer. Ngunit tayong mga Pilipino, dahil sa dami ng trabaho at stress sa isip, kapag nanghihina o bumababa ang timbang, madalas nating iniisip na ito'y dahil lang sa sobrang trabaho o kulang sa tulog. Marami ang ganito mag-isip. Kahit sino ay mas gustong isipin ng mabuti kaysa sa masama, kaya't marami ang nahuhuli sa pagpapatingin. Kapag maaga ang diagnosis, inirerekomenda ang operasyon. Dahil sa galing ng teknolohiya sa imaging, lahat ay kinakalkula ng maaga para sa robotic surgery. Ang robotic surgery ay isinasagawa gamit ang mga instrumentong parang chopsticks na ipinapasok sa katawan. Bagamat ang mga makina at teknolohiyang ito ay nagsimula sa Amerika ngayon, maraming Amerikanong doktor ang pumupunta sa Pilipinas para magsanay. Sa nakikita ko, mas magagaling ang mga surgeon na Pilipino kaysa sa mga Amerikanong surgeon pagdating sa robotic surgery. Ang operasyong aabuti ng 3 oras ay natatapos ng mga Pilipino sa loob lang ng 1 oras. Dahil napakabilis nilang kumilos, mas kaunti ang side effects at mas maganda ang resulta ng paggamot. Pagdating sa operasyon, walang duda ang mga Pilipino ang may pinakamagaling na kasanayan sa buong mundo. Meron pa rin mga nagtatanong sa akin kung mas maganda bang magpagamot sa Amerika. Sinasabi kong hinding-hindi. Walang kahit anong dahilan para gawin musika iyon. Ang tinatawag na masamang cancer ay yung mga huli nang nadidiagnose. Halimbawa, ang mga cancer sa gastrointestinal system na karaniwan sa mga Pilipino tulad ng cancer sa esophagus, tiyan, atay, pancreas, bile duct, bituka, colon at pantog. Ang mga cancer na ito ay tumutubo sa loob ng tiyan at lumalabas lamang ang sintomas kapag lumaki na ito at naiipit na ang mga katabing organo, lalo na ang mga daluyan ng dugo at nerbiyos. At saka lang lumilitaw ang sintomas kapag nabarahan na ang daanan. Hanggang sa panahong iyon, wala itong sintomas, kaya karamihan ay huli na ang diagnosis. Kapag may sintomas na ang pagkakataong maoperahan, ay kadalasang nasa 10% na lang napakaliit. Kaya kahit gustuhin man ng karamihan, hindi na sila maoperahan dahil huli na ang diagnosis. Kung ooperahan agad ang mga masasamang cancer na ito, may mga selulang hindi nakikita sa tabi nito na madaling kumalat kapag inoperahan. Kaya karamihan ay sumasailalim muna sa chemotherapy sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan bago operahan. Maraming uri ng cancer. Meron tayong humigit kumulang 25 na organo at sa bawat organo may mga 20 uri ng cancer. Kaya may humigit kumulang 500 uri ng cancer. Noong araw, sapat na ang biopsy para sabihing ito ay adenocarcinoma o iba pa. Ngayon, hindi na. Kailangan ng masusing genetic testing para malaman kung ito ba ay talagang masama o mabuting cancer sa simula pa lang. Ang cancer ay umuunlad dahil sa genetic mutation. Ang masamang cancer, kapag inoperahan agad, ay lalo pang lumalala. Ang operasyon ay isang malaking stimulus. Parang kapag may sugat ka sa kamay, kapag kinamot mo lalo itong lumalala.
Kapag kinamot mo dahil sa allergy lalo itong sasama, kailangan mo itong hayaan lang. At saka ang operasyon ay para lang sa mga bagay na nakikita. Ngunit ang mga selula ng kanser ay hindi nakikita. Ang nakikita lang ay ang bukol kapag nabuo na ito. Sa isang bukol na may sukat na 1 cm, mayroong hindi bababa sa 1 bilyong selula ng kanser. At ang mga selulang iyon ay hindi nananatili sa isang lugar. Bilang isang buhay na organismo, gumagalaw ito. Dumadaan ito sa mga katabing lymph node at ang mga lymph node ay konektado sa mga daluyan ng dugo. Kaya't umiikot ito sa buong katawan natin. Ngunit ang kanilang tahanan kung saan sila dumadami ay nananatili sa kanilang orihinal na lugar. Ang suso sa suso, ang baga sa baga. Iyon ang kanilang mga tahanan. Noong araw, akala nila kapag tinanggal ang bukol, mawawala na lahat. Ngunit pagkatapos tanggalin agad itong kumakalat sa buto at ay utak, doon nila nalaman. Ang mga selulang umiikot ay nakakalimutan ang kanilang tahanan at nagtatayo ng pangalawang tahanan sa ibang lugar. Sa MD Anderson, maraming sikat na tao ang nagpapagamot doon at naging tanyag ang ospital dahil sa kanilang drug therapy. Dahil ang cancer ay isang systemic at genetic na sakit, ang drug therapy ang pinakapangunahing lunas. Ngayon kung sasabihin ng genetic test na ito ay masamang cancer, hindi ito agad inooperahan. Gumagamit muna sila ng mga gamot para sa systemic treatment tulad ng chemotherapy o immunotherapy. Ginagawa ito para pahinain o patayin ang mga umiikot na selula at pagkatapos ang natitirang bukol na lang ang tatanggalin. Iyan ang paraan ng paggamot ngayon. Ang tinatawag na mabuting cancer ay ang mga nauugnay sa hormone, thyroid, prostate, dibdib. Lahat ng ito ay konektado sa hormone. Pati na rin ang cancer sa matris at ovaryo. Ang mga cancer na konektado sa hormone ay hindi gaanong agresibo. Karamihan ay banayad at mabagal lumaki. Ang dapat malaman ng bawat pasyente ng cancer at ng kanilang pamilya ay ang side effects ay magkakaiba sa bawat tao. Ang iba ay malubha, ang iba ay banayad, at mayroon ding walang anumang side effect. Sino ang walang side effect? Walang nakakaalam. Hanggat hindi nasusubukan, hindi mo malalaman. Karaniwan ang stage 1 ay ang maagang yugto at ang stage 4 ay kapag kumalat na sa buto. Iyon ang tinatawag na terminal stage. Ngunit ngayon wala na itong gaanong kabuluhan. Iyan ay lumang paniniwala. Dahil ang cancer ay may mga selulang umiikot na hindi nakikita at ang pag-uuri sa stage 1, 2, 3 at 4 noon ay batay lamang sa kung ano ang nakikita. Ang chemotherapy ay pareho lang para sa stage 1 o stage 4. Pinapatay nito ang mga selula sa buong katawan kahit ang mga hindi nakikita. Kaya kahit masabihan kang terminal stage na walang dahilan para mawalan ng pag-asa, ang paggamot ay pareho lang maaga man o huli na. Bihira ang mga pasyenteng may cancer na namamatay dahil mismo sa cancer. Karamihan ay dahil sa impeksyon tulad ng pneumonia. Bakit? Dahil kapag nag-chemotherapy, nasisira ang gastrointestinal tract. Ang pinakamarupo sa ating katawan ay ang lining ng tiyan at bituka. Kapag pumasok ang matapang na gamot, nasisira ang mga selulang ito. Kapag nasira ang mga selulang ito, hindi na maayos ang absorption. At dahil madalas lagnatin, maraming antibiotics ang ginagamit. Ngunit hindi lang sa mga pasyente, isa sa mga problema sa Pilipinas ay ang labis na paggamit ng antibiotics. Nagbibigay ng gamot na nagdudulot ng sakit. Ang sipon ay kadalasang dulot ng virus. Walang epekto ang antibiotics dito. Pero kapag may sipon ka at pumunta sa ospital o doktor sa Pilipinas, sa pagkakaalam ko karamihan ay binibigyan ng antibiotics, syempre pinapatay ng antibiotic na iyon ang bakterya. Ngunit ang mas mahalaga ay mayroon tayong 100 hanggang 200 trilyong bakterya sa ating bituka. Ang mga selula sa ating katawan ay 10 trilyon lang. Ang bakterya sa bituka ay 10 hanggang 20 beses na mas marami. Lahat tayo ay mayroon yan. Kalahati nito ay good bacteria tulad ng lactobacillus. At ang masasamang bakterya ay marami ring uri. Nagbabantayan sila sa isa't isa. Ngunit kapag gumamit ng antibiotics o kapag sobrang stress,
Maraming acid ang nagagawa sa tiyan. Bumaba ito at madaling pinapatay ang good bacteria. Kaya nasisira ang balanse sa pagitan ng good at bad bacteria. Ang bad bacteria na dapat ay nasa bituka lang ay nakakalabas. Pumupunta ito sa baga at nagiging sanhi ng pneumonia. At kapag nakalabas ito, nagbabago ito ng anyo dahil iba ang kapaligiran sa bituka kumpara sa baga. Sa Ingles, ito ay tinatawag na superbug. Habang papalabas, patuloy itong nagbabago ng anyo at patuloy itong nagbabago kahit nasa baga na ang mga namamatay ngayon sa ospital, kahit hindi dahil sa cancer ay dahil dyan. Hindi lang nila ito inilalabas sa publiko. Kailangan mong alagaan ang iyong bituka. Kapag masama ang iyong bituka, hindi ka makakapag-isip ng mabuti. Kapag negatibo ang iyong pag-iisip, hindi gumagana ng maayos ang iyong bituka. Kaya ang bituka at utak ay direktang konektado sa pamamagitan ng mga nerbiyos. Ang pinakamahalagang substance na kailangan ng utak ay serotonin. Ito ang pinakamahalaga sa pagkonekta ng mga selula. At ito ay ginagawa sa bituka. At ang mas mahalaga, kapag nag-chemotherapy nasisira ang mga selula ng utak. Kaya karamihan sa mga pasyente ay nagbabago ng ugali. Nagiging parang bata sila. Kahit ang malusog na tao pagdating ng 80, nagiging parang bata. Ang utak sa edad na 80 ang memorya ay bumababa ng mga 30%. Hindi lang memorya ang humihina, pati pandinig. Lahat ay humihina. Lahat ng hormona nilalabas ng katawan ay bumababa. Ang mga kalamnan ay nanghihina. Ang utak ay nabubuo mula sa ibaba pataas. Sa edad na 20 doon lang, nabubuo ang frontal lobe. Ang frontal lobe ang gumagawa ng mga makatwirang desisyon. Ang pagkakaiba ng tao sa ibang hayop ay ang frontal lobe. Ang iba ay pareho lang. Ngunit pagsapit ng 60 nagsisimula nang humina ang frontal lobe. Kapag nasira ang frontal lobe, hindi na makakagawa ng makatwirang desisyon. Nagiging emosyonal, magagalitin, at matigas ang ulo, hindi nakikinig. Nagiging parang bata, gusto sariling kagustuhan ang masusunod. Dahil nasisira ang mga selula ng utak, ang asawa o mga anak na hindi ito naiintindihan ay nahihirapan. Dahil nagiging parang bata, hindi nila maintindihan kung bakit biglang nagbago ang taong ito. Kahit anong payo mong kumain at uminom ng maayos, habang lalo mong sinasabihan, lalo siyang hindi nakikinig. Kapag sinabi mong kumain, lalo siyang hindi kakain. Kapag sinabi mong uminom, lalo siyang hindi iinom. Kaya kailangan mong intindihin ang psikolohiya nito at huwag na lang magsalita. Iwanan mo na lang ang pagkain. Kapag pinabayaan mo kakain at iinom siyang mag-isa, ang tisyu ng utak at kalamnan habang ginagamit, lalong lumulusog. Ang ibang tisyu habang ginagamit, lalong nasisira. Tulad ng baga, puso, tiyan, atay habang ginagamit nasisira. Ang bituka rin. Kung dahil lang sa matanda na ay hindi nakikilos at hihiga na lang, mas mabilis mamamatay ang taong iyon. Ang mga ganung tao ang dapat mas mag-ehersisyo, mas gamitin ang isip. Dapat mas maraming libro ang basahin. Dapat mas makinig sa musika. Iyan ang pangunahing katotohanan ng kalusugan. Ang mga pasyenteng may cancer sa Pilipinas, pagkatapos ng unang yugto ng paggamot, wala nang ginagawa dahil sa takot na bumalik ang sakit. Dahil sa pag-aalala, sabi nila babalik daw, kaya't hinahayaan na lang ang sarili. Sa Amerika, halos walang taong may cancer ang tumitigil sa trabaho. Nagpapatuloy sila sa pagtatrabaho habang ginagamot. Ngunit tayong mga Pilipino, kapag nagka-cancer lahat, ay tumitigil sa trabaho, kaya hindi gumagaling. Pagkatapos ng paggamot, hindi nila mapanatili ang kanilang lakas. Walang enerhiya. Mula pa noon, sinasabi na ang sakit ay dapat ipagmalaki. Ang mga Amerikano, kapag nagkasakit ng ganito, ipinapaalam nila sa lahat. Tulungan ninyo ako. Lalo na sa mga kaibigan, tayo mga Pilipino kabaligtaran. Hinihiling na ilihim ito. Huwag sabihin kanino man. Malaking pagkakamali iyon. Ang mga Amerikano agad nilang ipinapaalam. Kapag may nagkasakit, nagtitipon sila para manalangin. At dahil mahirap kumain,
Kanya-kanya silang gawa ng pagkain na sa tingin nila ay magugustuhan ng may sakit. Kaya napipilitan siyang kumain dahil sa hiya at sabay-sabay silang kumakain. Ngunit tayong mga Pilipino, ayaw nating makipagkita kanino man. Kaya hindi kumakain, hindi nagsasalita. Kaya kahit ang mga malalapit na kaibigan ay walang alam. At dahil hindi humihingi ng tulong, pagkatapos kung masyado ng matanda o may ibang karamdaman tulad ng sakit sa puso o iba pa ang mga ganoong tao, kapag sumailalim sa matapang na chemotherapy, mas malaki ang pasanin. Kaysa roon, mas inirekomenda ang immunotherapy na mas kaunti ang side effects o supportive care. At higit sa lahat, kailangang ipaunawa sa pamilya na bagamat hindi lubusang magagamot ang kanser, kung lalabanan ito sapat na para makapamuhay ng normal. Kailangan nilang bigyan ng pasyente ng positibong pananaw. Ang paggamot sa kanser ay hindi lang tungkol sa gamot, operasyon o radiation. Kayang gamutin ng mga doktor ang pisikal na katawan, ngunit hindi nila kayang pakialaman ang isip at kaluluwa ng isang tao. Ngunit ang pamilyang malapit sa kanya, sila ang pinakamakakaalam sa kanyang nararamdaman hanggang sa kanyang kaluluwa. Kaya kailangan ang kanilang tulong sa mga ospital para sa cancer sa Amerika ngayon. Kapag sinabi ng pasyente na wala na akong lakas, mamamatay na yata ako, sinasabi nila, kumain at uminom ka ng kahit anong makakapagpalakas sa'yo. Natural lang na gawin iyon habang ginagamot para ang buong katawan ay lumakas at maging maayos. Ngunit nakapagtataka sa Pilipinas, kapag sinabi iyon ng pasyente, pinagbabawalan sila ng mga doktor. Hindi ko maintindihan, musika iyon. Bukod sa mga kilalang paraan ng paggamot, kailangan din ng maraming supportive therapy dahil ang mga paggamot ay may lason. Sa mga ospital sa Amerika ngayon, ginagamit na rin nila ang parang traditional medicine dahil nalaman nilang may mga bagay na hindi kayang gamutin ng Western medicine, naisip nilang baka may maitutulong ang libu-libong taon ng traditional medicine. Kaya't lubos nilang sinuportahan ito. Dahil ang chemotherapy ay nakakasira sa pader ng gastrointestinal system, nagdudulot ito ng pagduduwal. Ang tsaa, tulad ng ginger tea, ay mabuti kaya't ipinapainom nila iyon. Sa mga lugar tulad ng Harvard, binibigyan nila ng mga herbal formula habang ginagamot. At kapag sinabi ng pasyente na wala na akong lakas, mamamatay na yata ako, sinasabi nila, kumain at uminom ka ng kahit anong makakapagpalakas sa'yo. Kung sinasabing mabuti ang ginseng, pinapakain nila ng ginseng. Lahat ay ginagawa nila. Ngunit nakapagtataka sa Pilipinas, kapag sinabi iyon ng pasyente, pinagbabawalan sila ng mga doktor. Kaya hindi ko maintindihan. Kung hindi kilalang herbal medicine ang gagamitin, may pag-iingat dahil baka makasira ito sa atay, kaya mas mabuting iwasan. Ngunit ang mga kilalang kilala na tulad ng kabuti o ginseng, dapat itong irekomenda at hikayatin. Ngunit ang mga doktor sa Pilipinas, kapag may ginamit kang iba bukod sa ibinibigay nila, pinagbabawalan ka na. Ang side effects ay iba-iba sa bawat tao, kaya mahirap magsalita ng pangkalahatan. Ngunit para matanggap ng pasyente ang paggamot ng maayos, kailangan niyang mapanatili ang kanyang lakas. Kaya ang mga taong hindi pasyente ay dapat kumain ng masustansyang pagkain. Ngunit ang mga pasyente ay kailangan ng nutritional diet para makayanan nila ang paggamot. Mayroong iba't ibang pagkain tulad ng berries, strawberry, blueberry, blackberry. Ang mga berries na ito ay mayaman sa hydrogen. Ang hydrogen peroxide ay isang unstable oxygen. Sinisira nito ang DNA. Kaya kapag kumain ka ng marami nito, nagbibigay ka ng maraming hydrogen na kumakapit sa O para maging H2O o tubig. Kaya mas madalas kang umiihi. Marami ng gamot na ganito ngayon. Ang fucoidan ay isang gamot na malawakang ginagamit sa Japan at ito ay galing sa seaweed. Ngunit mas mabuti pa rito ang gamtae, isang uri ng seaweed na tumutubo sa ilalim ng dagat. Bakit ito naging kilala sa Japan sa loob ng mahigit 100 taon? Dahil ang mga pagong ay nabubuhay ng 200 hanggang 300 taon. Nang pag-aralan nila ang mga pagong, nalaman nilang wala silang ibang kinakain kundi seaweed. Kamakailan sinuri ng mga Filipino food technologists ang gamtae mula sa katimugang dagat at nalaman nilang mas mataas ito sa polyphenol kaysa sa galing Japan.
Ang polyphenol ay pumipigil sa pamamaga. Mayroon din itong flavonoid na pumipigil sa kanser. Kaya noong nakaraang taon, nagsagawa ng clinical trial ang Universidad ng Pilipinas. At tulad ng inaasahan, napakaganda ng resulta at walang side effects. Ang pagkain ng mga ganitong bagay habang ginagamot ay natural lang para ang buong katawan ay lumakas at maging maayos. Ang pag-iwas sa mga ito at pagsasabing wag ay hindi makatwiran para matanggap ang paggamot, kailangan mong mapanatili ang iyong lakas. Ang nutritional diet ay dapat nakasentro sa protina. Sa umaga para makakuha ng maraming protina, mayroong itlog. Pakuluan mo ito at sa umaga kainin. Ngunit kung laging nilagang itlog lang nakakasawa, kaya dapat itong balutin sa kimnori, seaweed. Ang kim ay isang napakagandang plant-based na protina. Lahat ng produktong galing sa dagat ay may magagandang sangkap para sa kalusugan. At dahil may kaunting asin, masarap kainin. Pati kamote, pakuluan at balutin sa kim. Sa umaga, wag lang basta kainin. Tokwa hiwain ng manipis at initin. Pagkatapos kapag kinain balutin sa kim, ang mga kim ngayon ay maliliit na ang gupit para madaling kainin. Kung may pera, bumili ng gamtae at doon ibalot. Ngunit ang gamtae ay walang asin. Kaya may nagsabi sa akin na binabalot niya muna sa gamtae tapos sa kim sa labas. Maganda iyon. Dapat laging nakasentro sa protina. Bakit? Ang protina ay parang mga haligi o brick sa isang bahay. Para hindi gumuho ang bahay, kailangang matibay ang mga brick. Ang nagpapatibay dito ay protina. Ang taba ay mahalaga rin sa ating katawan, lalo na sa mga batang lumalaki at para sa immune system. Ang saturated fat ay masama, ngunit ang unsaturated fat ay mabuti para sa katawan. Kailangan ito ay karaniwang matatagpuan sa olive oil. Sa mga high-end na restaurant ngayon, lahat ng piniprito ay ginagamitan ng olive oil. May mga kumakain din ito na parang ubas bilang pulutan. Kapag nagpiprito, laging gumamit ng olive oil. Ang masamang mantika ay ang saturated fat. Ito ang tinatawag na low-density cholesterol. Kapag pumasok ito sa katawan, dumidikit ito sa pader ng mga daluyan ng dugo, pinapakipot ito. Kapag 70% na ang bara, nagsisimulang magkaroon ng blood clot. Kapag nabiyak ito at pumasok sa maliliit na daluyan ng dugo, doon nagkakaroon ng atake sa puso stroke. Lahat ay dahil dyan. Kailangang maayos ang daloy ng dugo sa bawat organo para gumana ito ng tama. Ngunit kapag nagsimulang mabarahan ang mga daluyan ng dugo, nababawasan ang daloy ng dugo, kaya nababawasan ang supply ng oxygen, kaya nasisira ang function ng bawat organo. Kaya ang liempo o taba ng baboy ay isa sa pinakamasamang pagkain. Bago mag 40, kapag kumain ka nito, may sapat na enzyme na tinatawag na lipase ang katawan para tunawin ito. Ngunit pagkatapos ng 40, lahat ng enzyme at hormone ay unti-unting nababawasan. Sa mga sustansya, ang carbohydrates ay maganda para magbigay ng lakas, ngunit ito rin ang nagdudulot ng diabetes. Hindi rin maganda kung hindi ka kakain ng carbohydrates dahil lang sa mga carbohydrates. Ang puting kanin at puting harina ay purong asukal. Sa halip, gumamit ng buckwheat flour o brown rice. Mayroon pa rin ngunit mas kaunti. Ang masasarap na pagkain ay kadalasang matamis at mamantika. Iyon ang masasamang pagkain. Ang masasarap na pagkain ay dapat ituring na gamot. Bago mag 40, sapat pa ang enzyme at insulin para tunawin ito. Kaya kahit kumain ng maraming matatamis, may kakayahan pa itong tunawin. Ngunit paglampas ng 40, unti-unti na itong nababawasan. Ang ganitong masasarap na pagkain ay matagal na. Tinatandaan ng utak mas matagal kaysa sa mga walang lasa, kaya lagi mo itong naiisip. At ang nakasanayan mula pagkabata ay mahirap baguhin. Nagpapatuloy ito. Ang pag-iwas sa cancer ay dapat gawin sa pamamagitan ng pagkain ng masustansya. Ang pag-iwas sa mga itinuturing na masasamang pagkain tulad ng lempo,
mamantika at matatamis ay hindi lang para maiwasan ang cancer kundi para maiwasan din ang lahat ng sakit at chronic inflammation. Ang pamamaga ang nagpapalala sa lahat ng sakit, lalo na ang cancer, dahil binabago nito ang genes. Ngunit kapag na-diagnose ka na ng cancer, kailangan mo ng nutritional diet para palitan ang mga nasirang tissue. Habang sumasailalim sa chemotherapy, nanghihina ang mga hita at binti dahil sa pagkasira ng tissue. Para mapunan iyon, kailangan mong kumain at uminom ng maayos. Sa mga karne, ang ibang karne ay nagiging acidic sa katawan. Masama iyon. Ang baka at baboy ay may masasamang taba sa kanilang litid. At sa edad na 60 lahat ay may sakit na sa daluyan ng dugo kaya hindi ito maganda. Kaya ang karne ng pato o kambing ay mas mainam dahil walang gaanong masamang taba. Kapag tinanggal mo ang taba at nakapagtataka, nagiging alkaline ito sa katawan, hindi acidic. Kung mabilis mong kakainin ng karne, tiyak na magkakaroon ka ng constipation. Dahil sa constipation, nagkakaroon ng cancer sa bituka. Ang tubig ay mabilis, ngunit ang karne ay mabagal ma-absorb, kaya lumalaki ang pressure sa bituka. Humihina ang pader ng bituka at nagkakaroon ng diverticula. Napupunta roon ang dumi na puno ng bakterya. Nagdudulot ito ng pamamaga. Nagkakaroon ng polyp at ang polyp ay nagiging cancer. Tayong mga Pilipino ngayon ay mahilig kumain ng karne kaya hindi maiiwasan na dumami ang cancer sa bituka. Ngunit ang sanhi nito ay hindi ang karne kundi ang constipation. Para maiwasan ang constipation, kapag kumakain ng karne, kumain din ng maraming gulay, kumain ng mga may fiber. At kapag kumakain nguyain ng matagal, kailangan mong durugin ito na parang giniling. Ang mga pasyenteng may cancer, kapag kumain ng sabaw, tulad ng bulalo, dapat tanggalin lahat ng taba. Kung pupunta ka sa mga lugar tulad ng Batangas, halos walang taba ang sabaw. Ang ganoong sabaw ng karne, kapag ininom ay napakabuti sa katawan. Ang mga ayaw nito isda ang pinakamabuti. Ang isda ay mayaman sa protina at omega-3 na nakakatulong maiwasan ang sakit sa daluyan ng dugo. Ang diet na nakasentro sa isda, ito ang tinatawag na Mediterranean diet. Ang Mediterranean diet ay pangunahing binubuo ng gulay, isda at nuts. Hindi ko pa nakita ang mga vegetarian na masaya. Gusto lang nilang humaba ang buhay ngunit wala namang saya sa buhay. Mahalaga ang kasiyahan sa pagkain. Ang kasiyahan sa pagkain ng iba't ibang uri ay iba sa pagkain ng gulay lang. Kaya ang mga taong nagsisikap lang humaba ang buhay ay kontento na sa gulay, ngunit sa tingin ko hindi ito maganda para sa kalusugan. Kailangan ng balanse. Ang katawan natin ay gusto ng balanseng pagkain, hindi yung dahil lang mabuti ang isang bagay ay iyon na lang ang kakainin mo. Lalo lang itong makakasama. Higit sa lahat, kailangan nating maging malusog ang bituka. Ang pinakamagandang pagkain ay fermented foods tulad ng bagoong buro at sinangag na may letsugas. Iyan ang kinakain natin sa probinsya noong bata pa tayo. Ako ay 82 na ngayon. At sa mga kaibigan ko ang mga lumaki sa probinsya. Nakasama ko, lalo na yung mga naghirap, noong panahon ng gyera, lahat sila ay malulusog. Lahat ay malakas. Mahigit 80 na sila ngayon. Ngunit ang mga nakilala ko sa Maynila, sa universidad, bihira ang malusog. Bakit kaya una sa lahat sa paglalakad? Kami sa probinsya, naglalakad kami ng milya-milya papuntang eskwela. Dito, laging nakatren o bus. Kaya mahina sa paglalakad. Ako ngayon naglalaro ng golf at kaya kong lakarin ng 18 holes nang hindi napapagod. Hindi ako gumagamit ng cart. Sa mga kaibigan ko, wala ni isang naglalakad. Hindi na nila kaya. Iyan ang pagkakaiba. At kumakain kami ng kanin, bagoong at letsugas. Napakaganda nito para sa bituka. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nagkaroon ng diarrhea o constipation kahit kailan. Maraming beses na akong nakapunta sa India. Sa India, kahit sa pinakamagandang hotel ka, tumuloy halos lahat ay nagtatae pagkatapos kumain. Kasama ko ang mga Amerikano. Pero ako, kahit minsan, hindi ako nagtae. Dahil hanggang ngayon, mahilig pa rin ako sa mga fermented na pagkain. Kapag may nagaya sa akin kumain at tinanong kung anong gusto ko, sinasabi ko, gusto ko ng bagoong rice
Akala nila nagbibiro ako, tapos dadalhin ako sa mga mamahaling restaurant para kumain ng karne. Sinasabi ko bakit pa tayo gagastos para kumain ng masamang pagkain. Ang bagoong sinangag at letsugas ay ang pinakamagandang pagkain, pinakamasustansya, nagpapalakas ito ng good bacteria. Lahat ng iyon ay fermented na pagkain. Lagi kong idinidiin na mayroong superhuman hormone na tinatawag na daidorphin na 4,000 beses na mas malakas kaysa sa endorphin. Maaaring mangyari ang mga himala na hindi natin inaasahan. Sa lifestyle, ang pinakamalaking problema sa mga Pilipino sa nakikita ko ay ang stress. Ito ang pinakamalaking problema. Dahil dito, hindi nakakagawa ng oxygen ang ating katawan. Kailangang pumasok ang hangin para magkaroon ng oxidation, para gumana ng normal ang ating katawan. Problema kapag sobra o kulang ang oxygen. Ngunit kahit sapat ang oxygen kapag mataas ang stress, biglang nasisira ang oxygen. Nagiging free radicals ito. At itong mga free radicals ang nagbabago sa genes. Sinisira nito ang DNA. Nagiging unstable at sinisira ang DNA. Diyan nagsisimula ang lahat ng sakit. Sa Amerika, ang mga taga-California ay nabubuhay ng 5,006 na taon na mas matagal at mas malusog kaysa sa ibang rehiyon. Nang suriin ito, nalaman nilang maraming beach sa California. Mula pagkabata, naglalakad sila nang nakayapak sa dalampasigan. Hanggang ngayon, matatanda't bata dahil malamig at masarap maglakad sa beach, lahat sila ay nakayapak. Kaya natural na nababawasan ang free radicals. Kaya hindi lang ito pag-iwas sa sakit, kundi sa lahat ng sakit. Ang paglalakad ng nakayapak sa lupa ay siyentipikong nakakatulong. Ang mundo ay isang malaking magnet at sa loob ng lupa, lalo na sa clay, mayroong mga tartauri ng elemento, kabilang dito ang hydrogen. Ang ating katawan ay parang isang electronic circuit. Lahat ng selula ay konektado, pati ang mga nerbiyos. At ang ating katawan ay isang magnet din. Ang mga ayon sa mundo at sa katawan ay nagpapalitan. Kaya kapag may free radicals tulad ng unstable OOH, mas maraming H mula sa lupa ang pumapasok sa katawan para bumuo ng H2O na nagiging tubig at iniihi. Sa conclusion, nakakatulong ito. Ngunit mali ang isipin na ito lang ang magpapagaling sa cancer. Ang cancer ay hindi dulot ng iisang dahilan. Nakakatulong ito. Ang vitamin C ay may antioxidant effect. Kailangan din ang vitamin C para labanan ang free radicals. Ang kabutihan ng vitamin C ay sinabi ni Linus Pauling, mga 60 taon na ang nakalipas isang chemist na 2 beses nanalo ng Nobel Prize. Sinabi niya noon na ang vitamin C ay gamot sa lahat. Ngunit pagkatapos noon, maraming pag-aaral ang nagsabi na bagamat mabuti ito, halos walang nagamot nito hanggang ngayon. Dahil ito ay tumutulong lang, hindi ito ang pangunahing lunas. Isa itong supportive therapy. Dahil kailangan ng tamang dami. Para sa mga taong kulang sa vitamin C, tiyak na makakatulong ito. Ngunit para sa mga malulusog na tao na kumakain ng masustansya, wala itong gaanong epekto. Ngunit para sa mga medyo mahina o may ibang karamdaman, ang 1,000 mg na karaniwang kailangan natin sa isang araw ay nasa isang tableta na. Halos lahat ng kailangan natin ay nandoon na. Para sa mga pasyenteng naoperahan o nasira ang tisyo, kailangan ito para sa regeneration. Kaya para sa kanila, ang pag-inom ng 1 o 2 tableta ay makakatulong sa kalusugan. Ngunit ang megadose ay mapanganib kapag ginamit ito ng higit sa kailangan, nakakasama ito. Bagamat ito ay water-soluble at iniihi, kapag sobra ang vitamin C, ito ay acidic. Ang ating katawan ay kailangang maging alkaline para maging malusog. Kapag dumami ang acid, halimbawa sa tiyan, nagkakaroon ng mga sakit sa tiyan. Sinisira nito ang pader ng tiyan at bumababa sa bituka para patayin ang good bacteria. Kapag sobra ang vitamin C, nagkakaroon ng sakit sa tiyan. Ano ang gagawin? Kailangan ng blood test para malaman kung kailangan ito ng tao. Ang pag-inom o pag-inject ng megadose ay dapat gawin sa ilalim ng gabay ng isang eksperto at pagkatapos ng blood test para masigurong tama ang dami na papasok sa katawan.
Alam nating mabuti ito, ngunit kapag sobra, hindi na ito mabuti. Sinasapawan nito ang balanse ng iba. Halimbawa, ang immune cells ay mabuti para sa katawan. Ngunit kapag sobra ang mga selulang ito, mismo ang sumisira sa katawan. Ito ang tinatawag na autoimmune disease. Ang thyroid cancer at iba pa ay isang uri ng autoimmune disease. Ang mga babae ay mas sensitibo ang reaksyon ng immune cells. Kaya mas marami silang immune cells kaysa sa mga lalaki. Ngunit kung dahil lang sa sinabing mabuti ang immunity, ay magpapabakuna o iinom ka ng gamot para palakasin ito, mapanganib iyon. Dahil sa sobrang dami sinisira nito ang sariling katawan. Ang sobrang immune cells ang nagdudulot ng mas maraming problema. Tandaan niyo ito. Dagdag pa rito, bukod sa mga kilalang paraan ng paggamot, kailangan din ng maraming supportive therapy. Halimbawa, ang heat therapy. Kapag umabot sa 42 degrees Celsius, ang ating katawan namamatay o hindi na tumutubo ang mga selula ng kanser, matagal na itong alam. Hindi ito bago. 60 taon na ang nakalipas, ginawa ko na ang heat therapy pero itinigil. Kamakailan isang kumpanya sa Pilipinas ang gumawa ng makina para dito. Dahil sa pag-unlad ng electronics, gumagamit ito ng waves para makagawa ng init. Eksaktong 42 degrees ang itinututok sa isang organo. Halimbawa, kapag ginagamit ito kasabay ng chemotherapy dahil sa init, mas gumaganda ang daloy ng dugo, ibig sabihin, mas maraming oxygen. Kapag kulang ang oxygen, hindi gaanong epektibo ang gamot. At kahit irradiate, hindi gaanong namamatay ang mga selula ng kanser. Kailangang sapat ang supply ng oxygen. At dahil sa init, hindi na dumadami ang mga selula ng kanser mismo. Maganda iyon. Ngunit lahat ng iyon ay supportive therapy. Mali ang sinasabi ng ilang traditional healers na ito ang pangunahing lunas. Mula pa sa simula, ito ay supportive therapy. At ang supportive therapy na ito ay maaring makatulong sa iba at sa iba naman ay walang epekto. Iba-iba ang resulta. Kapag sinuri ang sanhi ng cancer, mga 15% ay dahil sa masamang genes na minana sa magulang. Ang natitirang 85% ay dahil sa pinagsama-samang environmental factors at lifestyle. Iyan ang natuklasan. Sa pag-iwas sa cancer at lahat ng sakit, una alamin kung anong sakit o cancer ang mayroon ang iyong mga ninuno, lalo na ang iyong mga magulang. Pag-aralan mo ito ng mabuti at sa regular na check-up, magtanong ka tungkol dito. Yan ang pinakamahalaga. Tungkol naman sa kapaligiran, ang polusyon ay nagdudulot ng cancer sa baga. Ang chronic inflammation ang nagpapalala sa lahat ng sakit. Binabago nito ang genes. Kaya kung nakatira ka malapit sa pabrika o maalikabok na lugar at may kasaysayan ng cancer sa baga sa inyong pamilya, kailangan mong umalis doon. Lalo na ang isang uri ng cancer sa baga na tinatawag na mesothelioma, na isang napakasamang cancer, ay karaniwan sa mga construction worker dahil sa asbestos na ginagamit sa pader. Ang asbestos ay isang carcinogen. Kapag nalanghap ito habang nagtatrabaho, mataas ang tsansang magkaroon ng cancer na iyon. Noong araw, ang tuberculosis ay halos lahat kami ay nagkaroon dahil sa bus. Napakaraming may TB. Lumilipad ito sa loob ng bus, kaya hindi mo maiiwasang malanghap. Kaya ang mga taong nagka-TB ay nagkakaroon ng cancer sa baga. Ngunit ang TB ay bumabalik na ngayon. Nag-mutate ito. Ang TB at iba pang pamamaga ay madaling nakakapasok at nakakalabas sa ating katawan habang humihinga tayo. Ngunit sa mga malulusog na tao, pumapasok ito at agad ding lumalabas. At kung alkaline ang ating katawan, mahirap para dito na pumasok sa tissue. Kamakailan may pag-aaral na ang kimchi ay nagiging alkaline sa katawan. Kaya may report na ang mga taong mahilig kumain ng kimchi ay hindi gaanong tinatablan ng coronavirus. Sa lifestyle, ang pinakamalaking problema ay ang sigarilyo. Ngayon, napakaraming babaeng Pilipino ang may cancer sa baga. Mga batang babae na hindi kailanman nanigarilyo. Bakit ako nagka-cancer sa baga, tanong nila? Dahil naninigarilyo ang asawa o mga kaibigan. Karamihan ay sumasagot ng oo.
Kahit katabi ka lang ng naninigarilyo, pareho lang ang epekto. Kapag pumasok ang nikotina, sa katawan binabago nito ang genes, kaya ang naninigarilyo ay pumapatay ng iba. Hindi lang ang sarili niya ang pinapatay niya. Ang paninigarilyo ay pagpatay sa kapwa. Akala ng iba sa baga lang ito. Hindi sa lahat ng sakit sa puso, lahat ng sakit ay dulot ng sigarilyo. Kapag humithit ka sa dila, lalamunan, esophagus doon, pinakamaraming nikotina ang dumidikit. Siyempre sa baga rin. Pati ang cancer sa prostate sa mga lalaki ay mas madalas sa mga naninigarilyo. Ang alak kung isang baso lang para sa toast ay nakakabuti pa sa sirkulasyon ng dugo. Pero higit sa isang baso ay hindi na. Ngunit ang sigarilyo kahit isang stick lang ay masama na. Pwede bang konti lang o pwede bang electronic cigarette? Lahat iyan ay dahilan lang dahil ang utak ay niluloko ka na maging masaya kahit masama ito. Mahirap itigil ang paninigarilyo. Ang mga nakaranas nito ay kailangan ng matinding determinasyon. Kaya kailangang itigil habang bata pa. Habang tumatagal, lalong nagiging imposible. Ang layunin natin ngayon ay pamahalaan ang kanser. Hayaang mabuhay ang tao hanggang sa kanyang itinakdang haba ng buhay kasama ang kanser. Ang kanser ay isa sa mga chronic diseases tulad ng diabetes at high blood. Kaya kung mapapamahalaan ng maayos, mabubuhay ka ng normal. Mayroon ng mga diagnosis at paggamot para diyan. Kaya mali ang isipin na ang kanser ay katapusan na. Ang sakit ay hindi lang sa pisikal na katawan. Kailangan ding pamahalaan ang isip at kaluluwa. Ang mga lumang kasabihan ay tama pala lahat. Ang paghihirap ay hindi mabibili kahit ng ginto. Tama iyon. Kapag naghirap ka, lumalabas ang lakas para malampasan ito. Sa sitwasyong buhay o kamatayan, iisa lang ang iniisip mo mabuhay. Isipin mo na ang kanser ay ganoon din. Kung iisipin mong kailangan kong mabuhay, mabubuhay ka. Ang superhuman hormone na diendorphin ay 4,000 beses na mas malakas kaysa endorphin. Ito ay lumalabas sa mga taong may malakas na pag-iisip. Maaring mangyari ang mga himala na hindi natin inaasahan. Sa loob ng 14 na taon kong pagsasalita tungkol dito sa universidad, simbahan, radyo at dyaryo, walang nagbago. Bakit kaya? Kahit anong ganda ng sinasabi ko, hindi sila nakikinig. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng mga taong gumagaling at hindi ay musika. Ang unang-una ay ang MD Anderson ay ang pinakatanyag na ospital para sa kanser sa buong mundo. Bakit ito tanyag? Dahil ito ang pinakamalaking ospital para sa kanser sa buong mundo. Sa MD Anderson pa lang, mayroon ng 1,500 doktor na espesyalista sa kanser. Mga 1,000 mananaliksik sa kanser, mga nurse at iba pa. Lahat-lahat ay umaabot sa 10,000. Halos 10,000. Mula sa buong mundo ang mga pasyente doon. Sa isang araw, tumitingin sila ng mga 3,000 bagong pasyente. Ang mga Pilipino ang may pinakamahirap na kaso. Sa bawat departamento may malalaking waiting area. Kapag dumadaan ka doon, may mga nakahiga sa kama o sa sahig. Kitang-kita mo sa mukha nila walang kulay, parang mamamatay na. Sila ang mga Pilipino. Ang mga taga-kanluran ay nakaupo lahat, halos hindi mo masabing may sakit sila. Hindi mo malaman kung sino ang pasyente at sino ang pamilya. Ngunit ang mga pasyenteng Pilipino, ang unang tanong nila ay, ilang taon pa po kaya ako mabubuhay? Gaano po kaepektibo ang gamot na ito? Ganyan ang tanong nila. Ngunit ang mga pasyenteng Amerikano at taga-kanluran, sa karanasan ko, wala ni isang nagtanong ng ganyan. Bakit? Dahil ang tanong na kung ilang taon ka pa mabubuhay, hindi alam ng doktor. Ang buhay at kamatayan ay Diyos lang ang nakakaalam. Walang nakakaalam. Ang taong nagtatanong ng bagay na hindi alam ang sagot at ang sumasagot nito ay mas nakakatawa. Nakapagtataka ang mga pasyenteng Pilipino ay nagtatanong yan. At ang mga doktor na Pilipino naman ay basta na lang sumasagot. Ngunit ang mga Amerikano, hindi sila nagtatanong ng ganyan. At kapag tinanong sila ng pasyenteng Pilipino, ang sagot nila ay, hindi po namin alam.
Sasabihin naman ng pasyenteng Pilipino, bakit ang sikat-sikat ninyo, hindi ninyo alam iyan. Karaniwan, ang mga gamot para sa kanser ay epektibo lang sa 30% ng mga pasyente. Sa mga bumabalik ang sakit, 10% lang. At sa mga bagong gamot, 1% lang. Ipinaliliwanag namin iyon. Ito po ay bagong gamot pero 1% lang po ang epekto nito. Ang mga pasyenteng Amerikano at ang kanilang pamilya pagkarinig niyan biglang tatayo at papalakpak, mabubuhay ako. Ngunit ang mga pasyenteng Pilipino, kapag sinabihan ng parehong bagay yuyuko at hahampasin ang mesa, sayang lang pala ang pagpunta ko rito. Sayang ang pera. Walang kwenta. Ganyan ang reaksyon. Sa loob ng 32 taon ko doon, nakita ko talaga ang mga Amerikano kapag may cancer sila parang, nakakita ka na ba ng umiyak dahil sa diabetes? Wala. Umiyak dahil sa high blood? Wala. Ngunit tayong mga Pilipino, kapag sinabing may cancer, iiyak ng malakas. At lalo na kapag sinabing hindi na magagamot, hahampasin ang sahig, may kasama man o wala, may mga namamatay sa galit dahil sa sama ng loob. Parang sila lang ang nagkaroon, lalo na ang mga mayayaman, akala nila kapag may pera ka lahat magagawa mo. Ngunit nang malaman nilang hindi sila magagamot. Paano nangyari ito? Ganyan ang reaksyon dahil napakarami nilang iiwanan na hindi man lang nagamit, sobrang sama ng loob nila. Sa mga Amerikano, wala akong nakitang umiyak ni isa. Kahit ang kaisa-isang anak nila ang may cancer, hindi sila umiiyak o nagpapakita ng lungkot. Wala akong nakita ni isa. Sobrang nakapagtataka kaya tinanong ko sila, bakit po hindi kayo umiiyak? Bakit naman kami iiyak? Sagot nila. Kung gagaling sa gamot, edi mabuti. Kung hindi, lalala. Ang pangunahing saloobin ng mga taong gumagaling kumpara sa mga hindi, ang pinakamalaking pagkakaiba ay ang paraan ng pag-iisip kung ito ba ay positibo o negatibo. Ang mga taong gumagaling ay positibo mag-isip mula sa simula. Ngunit ang mga hindi gumagaling ay negatibo mula pa lang sa simula. Pareho lang ang sakit at gamot. Iyan ang pinakamalaking pagkakaiba. Kahit mag-chemo, maghihirap lang din at mamamatay. Bakit pa? Ngunit hanggat hindi mo nasusubukan, walang makakapagsabi kung ano ang side effects. Dahil iba-iba ang side effects sa bawat tao. May mga taong walang side effects. Mayroon namang sobrang lala. May nalalagas ang buhok, mayroon namang hindi. Walang paraan para malaman hanggat hindi nasusubukan. Ngunit ang sumuko agad at sabihing, ayoko na ay isang kahangalan. Ngunit ang taong nagsasabing, lalabanan ko ito sa huli, ay nagtatagumpay. Ngunit sa simula pa lang kung isipin mong sabi nila 1 taon na lang daw ako para saan pa, ang mga ganoong tao kahit gawin hindi talaga gumagaling, hindi maganda ang reaksyon sa gamot. Dahil ang isip natin ang kumokontrol sa ating katawan, kaya kailangang maging positibo muna ang pag-iisip at makinig sa payo ng eksperto. Halimbawa, isang 90 anyos ang nagkaroon ng cancer sa pancreas. Naghirap ng 1 taon sa paggamot at namatay. Sa totoo lang, mas mabuti pang hindi na ginamot. Ang isang 90 anyos ay maaaring mamatay sa ibang dahilan. Ngunit kung isang 35 anyos ang magsasabing, 1 taon lang din akong maghihirap at mamamatay, mas mabuti pang hindi na magpagamot iyon, ay isang kahangalan. Maaari pa siyang mabuhay ng matagal. Kaya hindi ito pwedeng sabihin ng pangkalahatan. At kung mayroon bang ibang sakit o wala. Maraming salik ang isinasaalang-alang. Kahit eksperto na ang gumawa, hindi pa rin sigurado. Kaya ang basta-basta na lang magdesisyon ang pasyente at pamilya ay isang malaking pagkakamali. Kung gagawin natin ang lahat ng ating makakaya, mapapamahalaan natin ito. At may mga nagsasabi, kung 1,000, 2 taon lang din mas mabuti pang mamatay. Ngunit ayon sa mga pag-aaral, kahit 3 buwan lang ang idinagdag sa buhay, sulit na raw. Dahil sa panahong iyon, nagbabago ka bilang tao. At maaari mong baguhin ang iyong pamilya
at ibang tao sa paligid mo. Ngunit kung mamamatay ka agad, wala nang ganoong pagkakataon. Walang makakapagsabi na kaya nilang gamutin ang kahit ano. Ang ginagamit nilang salita ay remission, na ibig sabihin ay pansamantalang paghinto. Napakaraming dahilan ng cancer at pag-unlad nito at iba-iba sa bawat tao. Ang cancer mismo ay patuloy na nagbabago. Ang mga virus kapag pumasok sa ating katawan, hindi nawawala. Nagtatago sila. Lumalabas sila ulit kapag mahina ang katawan. Karaniwan walang gamot sa virus at nagbabago ito ng anyo tulad ng corona. Kaya hindi makagawa ng gamot ang mga pharmaceutical company dahil patuloy itong nagbabago at hindi na tumatalab. Isipin mo na lang ito na parang diabetes o high blood. Hindi natin ito lubusang magagamot. Ang insulin ay natuklasan 100 taon na ang nakalipas. Nagkakaroon ng diabetes dahil sa kakulangan ng insulin. Ngunit kahit hindi kulang sa insulin, nagkakaroon pa rin ng diabetes. Dahil hindi ito gumagana sa atay o kahit gumana man, hindi ito nagagamit ng maayos sa tisyo. Lahat ng ito ay pinag-aralan na at may mga gamot na. Ngayon, pinagsasama-sama ang mga ito at may mga gumagaling ngunit meron ding hindi. May mga taong isang insulin injection lang ay kontrolado na. Mayroon namang kahit anong gawin, hindi pa rin. Iba-iba talaga sa bawat tao, ganun din sa cancer. May mga taong kahit anong gawin natin hindi gumagaling, meron namang isang gamot lang nabubuhay ng 10, 20, 30 taon. Kaya higit sa lahat, mahalagang makahanap ng isang dalubhasang doktor na nakakaintindi sa cancer at sundin ang kanyang mga sinasabi. At dahil ang cancer ay isang systemic at genetic na sakit, ang operasyon o radiation ay pansamantalang lunas lamang. Ang pagsasama-sama ng iba't ibang supportive therapy ang pinakatamang paraan ng paggamot. Ang dapat gawin ng pasyente ay panatilihin ang kanyang lakas para matanggap ang paggamot ng maayos. Kaya kailangang kumain ng mabuti. Ang pagkain ng mabuti ay pagkain ng iba't ibang masustansyang pagkain at uminom ng mabuti. Mayroong mga concentrated protein drinks ngayon tulad ng Ensure o Apeton na may iba't ibang lasa at masarap. Kailangan mong uminom ng 7 hanggang 8 bote sa isang araw, ngunit sa mga Pilipino, wala pa akong nakitang uminom ng higit sa 2. Ang mga Amerikano, kapag sinabihan mong uminom, iinumin nila ang 10 sa isang upuan. Sinubukan ko rin at kaya kong uminom ng 10 sa isang upuan. Ngunit ang mga pasyenteng Pilipino, hindi nila kayang uminom ng higit sa 2. Bakit? Dahil sa pag-aalala. Kapag may iniisip ka, hindi bumababa ang pagkain o inumin. At ang mga hindi makatulog, hindi gagaling. Maraming dahilan kung bakit hindi makatulog. Ngunit sa mga Pilipino, karamihan ay dahil sa mga walang kwentang pag-aalala. Ang mga babaeng Pilipino, ang pinakamalala dito. Sila na nga ang mamamatay, iniisip pa nila kung sinong babae ang makakasama ng asawa nila pagkamatay nila. Ang mga mayayaman naman, iniisip nila, kapag namatay ako, babagsak ang bansa. Kapag namatay ako, milyon-milyong tao ang magugutom. At ayon sa mga pag-aaral, 96% ng mga pag-aalala ay walang kwenta, 4% lang ang may halaga. Kapag nag-aalala ka, hindi ka makakatulog. At kapag nag-aalala ka, hindi gumagana ang iyong tiyan. Kahit anong masarap ang kainin mo, kapag nag-aalala ka, hindi ito ina-absorb ng bituka. Ang sikat na investor na si Warren Buffett sa kanyang ika, 90 kaarawan, ay nagpa-interview. Paano po kayo nananatiling malusog? Tanong sa kanya. Kumakain at umiinom ako, na parang bata, sagot niya. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ano ba ang gusto ng mga bata? Chocolate, Coca-Cola, hamburger, lahat ng masasamang pagkain, kinakain ko lahat iyan. At nagdudulot ito ng tunay na kasiyahan sa akin. Ngunit hindi siya kumakain ng marami. Kaunti lang pero nakakaramdam siya ng matinding saya. Ang mahalaga doon, kapag inaabsorb ng katawan, ang mabubuti lang ang kinukuha kahit masama ang kainin mo. Ngunit sa kabaligtaran, kapag nag-aalala ka, kahit anong masustansya ang kainin mo, hindi ito inaabsorb. Kaya walang kwenta. Kailangan mong alisin iyon. Kahit masamang pagkain, kung kakainin mo nang may saya at pasasalamat, hindi ito nagiging masama.
Pagkatapos kailangan mag-ehersisyo. Ang ehersisyo ang nagbabalik sa balanse ng mabuti at masamang substance sa ating katawan. Kaya kailangan ang ehersisyo at kapag nag-ehersisyo ang hippocampus sa utak na nag-iimbak ng mga bagong alaala ay dumadami ang mga selula. Pagkatapos kumain ng hapunan, maglakad-lakad at mas maganda kung medyo tatakbo. Pagkatapos pawisan maligo ng maligamgam na tubig. Mapapagod ang katawan mo at makakatulog ka ng mahimbing sa loob ng 4 hanggang 6 na oras. Hindi kailangang matulog ng matagal. Problema rin kapag sobrang tulog. Kailangang matulog ng maayos para matanggap ang paggamot ng maayos. At ang demensya, ang pangunahing sanhi nito ay ang kakulangan sa tulog. Ang ating katawan ay hindi lang pisikal, kundi pati na rin mental at espiritual. Kailangan lahat ay balanse. Tandaan na ang doktor ay para lang sa pisikal na katawan. Ngunit ang mental at espiritual na aspeto ay nasa mga taong nakakaintindi sa iyo, pamilya, kaibigan. Mula sa simula, ipaalam mong kailangan mo ng tulong. Laging makipagkita at makipag-usap sa kanila, kumain. Kasama sila. Iyan ang paraan para matanggap ang paggamot ng pinakamabuti. At ang usapin ng buhay at kamatayan ay hindi nakasalalay sa doktor, kundi sa iyo mismo. Ang mga taong hindi gaanong pinapansin ang kanser ay isa sa mga nakakatalo dito. Halimbawa, ang mga dating gangster o mga laging labas-pasok sa kulungan. Kahit magka-cancer sila, hindi sila natatakot dahil sanay na sila sa mga sitwasyong buhay o kamatayan. Ako mismo, 2 taon akong nasa Vietnam. Nakita ko roon may mga tinatamaan ng bala pero kalmado lang. Ngunit mayroon ding isang tama lang sa braso ay sumisigaw na at nagsasabing mamamatay na. Kung ituturing mo ang cancer na parang isang karaniwang chronic disease, wala kang dapat ikagulat. Ang mga ganoong tao ay gumagaling. Ngayon, marami ng magagandang gamot at paraan. Kaya una sa lahat, mag-isip ng positibo. Tatalunin ko ang sakit na ito. Para magawa iyon, kailangan mo ng isang layunin. Bakit kailangan mong mabuhay? Pareho lang ito. Para matalo ang sakit, kahit hindi malinaw, kailangan mo ng isang layunin. Habang nabubuhay pa ako, gagawa ako ng isang bagay para sa iba. Kapag iniisip mo iyon, nagiging aktibo ang iyong katawan, kaya kailangan ninyong isipin iyan kahit kaunti para matalo ang sakit.